Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, nanumpa na ang mga bumubuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos i-anunsyo ang kanilang pangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si dating Justice Andres B. Reyes Jr. ang chairperson at sina Rogelio L. Singson at Rosana A. Fajardo ang mga miyembro nito ay nanumpa kay Court of Appeals Justice Pedro Corrales. Nasa seremonya rin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na magsisilbi bilang Special Advisor to the Commission. Itinalaga sila ni Pangulong Marcos dahil sa kanilang subok na galing, integridad at pamilyaridad sa infrastruktura, finance at institutional reform. Matapos manumpa, opisyal nang nagsimula ang mandato ng komisyon na imbestigahan ang mga irregularidad sa flood control projects at iba pang proyektong pang-infrastruktura. Sa isang press conference, ipinaliwanag ng Pangulo ang magiging trabaho ng komisyon. In our discussions with them, they also said, may we make suggestions, may we make proposals so as to the procedure for bidding, for all these contracts, para hindi na maulit ito. And we, of course, I said, we're perfectly open to that. What we really want is to fix the system. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kontraktor ng Ghost Projects at substandard na proyekto na tapusin at kumpletuhin ang mga proyekto mula sa sarili nilang bulsa. Ayon sa Pangulo, kailangan nilang tuparin ang mga warranty sa ilalim ng kontrata sa gobyerno na tapusin ang mga proyekto base sa kalidad. Ito'y kahit may isinasagawang investigasyon at kasong nakasampa laban sa mga sangkot sa maling paggamit ng pondo. Kahit sinabi nilang completed, pag nadiskubre na hindi tama ang pagkagawa, they still have to respect, they still have to honor the warranty that they have given us to complete the project properly. So we can still go back to them at sasabihin natin sa kanila, balikan ninyo yung walang kwentang project na ginawa ninyo at ayusin ninyo ng maganda out of your own pocket. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino na ipagpapatuloy ng gobyerno
ang development agenda nito kasabay ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga maanumalyang proyektong pang-infrastruktura. Binigyang din ng Pangulo na nananatiling tapat ang administrasyon sa pagbibigay serbisyo at pagpapatatag ng ekonomiya. Ayon sa Pangulo, binuo ang ICI para palakasin ang pamahala habang sinisiguro na hindi maantala ang mga programa ng gobyerno. Have to find out how this happened and what are the changes that we need to make so that we make this into an inflection point in terms of how government does its business, and to make sure that the funds that belong to the people are well spent. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas sa mungkahi ng Independent Commission for Infrastructure na may kinalaman sa bidding procedure. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Welcome kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hakbang ng Independent Commission na magbahagi ng kanilang suwestyon sa aspeto ng bidding process. Ayon sa Pangulo, nagkaroon na sila ng diskusyon at nabuksan nga ng ICI ang patungkol sa posibilidad na magkaroon ng proposal sa proseso ng bidding sa lahat ng kontrata. Ipinuntuan niya ng mga taga-ICI na sa kanilang ilalatag na suwestyon hinggil sa bidding procedures ay may iwasan ng maulit ang nangyaring kaguluhan sa flood control projects. Kaya ang kanyang tugon ukol dito, sabi ng Pangulo, ay open siya sa nabanggit na proposal, lalo't ang nais naman niya nila ay maging maayos ang sistema. Sa gitna nito, iginit naman ng Pangulo ang pagiging independent in nature ng Commission at hindi sila makikialam sa trabaho ng ICI. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May we make proposals so as to the procedure for bidding for all these contracts para hindi na maulit ito. And we, of course, I said, we're perfectly open to that. What we really want is to fix the system. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, acceptance rule ng LGU sa mga proyektong pang-infrastruktura ng national government pinababalik ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Pinababalik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang acceptance rule o yung proseso noon kung saan kailangan mo nang suriin at opisyal na tanggapin na lokal na pamahalaan ng isang infra project bago ito maideklarang tapos na. Sa press briefing sa Kalayaan Hall, sinabi ng Pangulo na tinanggal ang acceptance rule na ito noong nagdaang administrasyon. Sabi ng Pangulo, dapat na maibalik ito lalo't magsisilbi itong isang mahalagang safeguard ng gobyerno upang masiguro na maayos at dekalidad ang mga proyektong tulad ng mga kalsada, asphalt overlay at flood control. Pagbibigay diin ng Pangulo, kung nakabantay kasi ang mga lokal na opisyal, matitiyak ang tamang sukat o kalidad ng mga proyekto at masisiguro na maayos ang pagkakagawa sa mga ito. Dahil dito, inatasan ni Pangulo Marcos ang DPWH at iba pang kagawaran na ibalik ang nasabing patakaran. And so I have instructed the DPWH and for that matter all of the departments to return that. Tinanggal in the last administration yan yung acceptance. Alala ko nung governor ako, walang natatapos na, walang pwedeng sabihin completed kung hindi accepted ng local government. Babalik natin yun. Tinanggal nila in the last administration. We are putting it back because that is one of the best safeguards that we have. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa Balitang Kamara, tuluyang pagkakabuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, pinuri ng Infracom. Komite, handang makipagtulungan sa komisyon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Suportado ng House Committee on Infrastructure ang formal na pagkakabuo ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ayon kay Infracom Co-Chair Terry Ridon, mataas ang tiwala ng komite na magagampanan ng ICI ang mandato nito na papanagutin ang mga sangkot sa mga maanomalyang flood control projects at iba pang proyektong pang-infrastruktura. Nitong Lunes ay formal na ring nanumpas si ICI Chairperson Andres Reyes Jr. at mga commissioners na sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at SGV & Co Country Managing Partner Rosana Fajardo. Kinilala ni Ridon si Reyes sa kanyang mataas na integridad at kahusayan. Kasabay nito, tiniyak niya ang kahandaan ng komite na makipagtulungan sa bagong komisyon, kabilang na ang pagbibigay ng mga dokumento, findings at ebidensya kahit hindi pa tapos ang investigasyon ng komite. Dagdag ni Ridon, maaari niya pag-usapan ng Infracom kung ipagpapatuloy o hindi ang kanilang sariling investigasyon para hayaan ang ICI. Ngunit sa ngayon, wala umanong balak ang komite na ito ay suspindihin. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, investigasyon ng mga lokal na pamahalaan sa issue ng flood control projects makatutulong sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang kabuulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Minungkahi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na magsagawa rin ng mga lokal na pamahalaan ng kanilang investigasyon sa mga flood control projects ng DPWH sa kanilang mga lugar. Kasunod ito ng natapos na pagsisiyasat ng QC-LGU kung saan lumabas na karamihan ng 331 na flood control projects sa lungsod ay may mga depekto at questionable. Ayon sa alkalde, isinusulong niya ang parehang inisyatiba sa kanyang mga kasamahan sa Mayors for Good Governance na pinamumunuan din ni ICI advisor na si Mayor Benjamin Magalong. Pwede magsimula sa M4GG mayors na silang lahat ay gumawa ng ginawa ng Quezon City na katulad na ito para hindi na mahirapan ng ICI mag-imbestiga kasi meron ng mga datos. Katunayan, nagsumite na umano siya ng template at naipamahagi na rin sa mga miyembro ng kanilang grupo para maging gabay sa kanilang pagsusuri. Una na ring tiniyak ng alkalde na isusumite niya sa ICI ang buong resulta ng investigasyon ng Quezon City Local Government. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva handang ipabusisi ang kanilang bank accounts sa gitna ng pagkakadawit sa flood control issue. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Handa sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva na pumirma ng waiver para maimbestigahan ang kanilang bank account sa gitna ng pagkakadawit ng kanilang pangalan sa kontrobersiya ng mga flood control projects. Matatanda ang sa naging pagdinig sa Kamara kaugnay sa issue. Pinangalanan ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, sina Estrada at Villanueva na umano'y tumatanggap ng kickback mula sa flood control projects sa Bulacan. Paratang na muling tinawag na kasinungalingan ni na Estrada at Villanueva. Binigyang diin ni Estrada na bukas siya sa anumang investigasyon, kabilang na ang pagbubukas ng kanyang bank account para maimbestigahan. Daring gawin ito ni Senador Joel Villanueva. Ayon kay Villanueva, noon pa man ay handa siyang ipabusisi ang kanyang bank account. Pinahayag rin ng senador na ngayong na talaga siya bilang chairman ng Senate Committee on Banks ay pagpupursigihan niyang maipasa ang panukalang batas na i-waive ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang bank secrecy rights. Narito ang bahagi ng pahayag ng dalawang senador. I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record. Ever since, we have been consistent ever since. In fact, we have a bill
for government officials na dapat naka-waive yun. I was just elected as Committee on Banks Chair. We'll pass it. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, maaaring regular na maghain ng reklamo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI laban sa mga sangkot sa umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Special Advisor Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ito'y dahil sa mga naisiwalat na impormasyon ukol dito. Gayunman, kailangan pa ng karagdagang panahon para imbestigahan ang malalim at malawak na umano'y korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Samantala, handa si Magalong na ibahagi ang ilang ebidensya sa ICI kaugnay sa flood control projects. Makikipag-ugnayan rin, aniya siya, sa law enforcement agencies para sa nasabing investigasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, hindi nanganganib ang Pilipinas na maibalik sa gray list ng Financial Action Task Force sa kabila ng issue ng korupsyon sa infrastructure projects. Ayon kay Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Matthew David, pinalalakas ng kanilang tanggapan ang pag-detect, pag-imbestiga at pag-prosecute sa money laundering cases. Sinisikap pa nilang hindi na makabalik ang Pilipinas sa gray list at pinaghahandaan na ang 2027 evaluation. Ginawa ni David ang pahayag makaraang isiwalat ng mga dating Department of Public Works and Highways o DPWH officials sa pagdinig ng Kongreso na may kontratistang sangkot sa flood control projects na naglipat ng malalaking halaga ng salapi. Ang revelasyong ito ay nagbunsod ng pangamba hinggil sa malawakang money laundering gamit ang pondo ng bayan. Sinabi pa ng AMLAC official na mayroon silang case investigation reports na magsisilbing basehan para sa pagsasampa ng freeze orders, civil forfeiture cases at money laundering cases. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinilala naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng Tarabasa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dito kasi nahahasa ang kakayahan ng mga college students na maging tutor at youth development workers o YDW para turuan ang mga estudyanteng hirap magbasa. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ito nakapagbibigay sa mga mag-aaral para makabasa, kundi nakapagbibigay din ito ng suportang pinansyal sa mga college student pati na rin sa mga magulang. Sa ating mga mag-aaral, mga anak, naway maging daan ang programang ito sa tuloy-tuloy ninyong pag-unlad. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Health o DOH nagbabala sa publiko hinggil sa mga pagpeke ng endorsement ng ahensya sa iba't ibang mga produkto. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Nagbabala ang Department of Health laban sa mga peking advertisement at post sa social media na gumagamit sa pangalan ng DOH para magbenta ng dietary supplements. Ayon sa DOH, hindi sila nagbebenta o nag-iendorso ng anumang dietary supplements o produktong komersyal na nangakong may kumpletong lunas sa sakit.
Nilinaw ng ahensya na neutral sila at hindi bahagi ng anumang pribadong negosyo o kumpanya. Hinimok ng DOH ang publiko na maging mapanuri at i-verify muna ang anumang produkto sa DFA o sa FDA verification portal sa verification.fda.gov.ph gamit ang FDA registration number o pangalan ng mismong produkto. Paalala rin ng DOH na mag-follow lamang sa verified social media pages ng ahensya para sa tamang impormasyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, stable na supply ng kuryente sa buong isla ng Boracay na ibalik na ayon sa Department of Energy o DOE. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni AJ Ignacio. Naibalik na ng Department of Energy ang stable na supply ng kuryente sa isla ng Boracay matapos magkaroon ng unstable power supply kamakailan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin na naisaayos na ang supply ng kuryente sa buong isla kahapon, kung saan nagugat ang naturang pagkakaroon ng power interruption sa 69 kV line ng Unidos Katiklan Malay Line. Dagdag pa ni Garin na nakalinya na rin ang ilang line upgrade sa naturang isla upang mas marami pang masuplayan ng kuryente sa probinsya at mas marami pang mga business establishment ang makapagtayo ng kani-kanilang mga negosyo. Muli naman siniguro ng DOE na hindi na mauulit pa ang ganitong klaseng pagkaantala ng supply ng enerhiya sa isla ng Boracay. Mula rito sa DOE, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Ban Toxics nagbabala ukol sa mga illegal at delikadong skin lightening products na nagtataglay ng nakalalasong kemikal. Ang kauulat ihahatid naman sa atin ni Jolimar Acuyong. Patuloy ang banta ng mga illegal at delikadong skin lightening products o SLP na nagtataglay ng nakalalasang kemikal na mercury na ibinibenta online ayon sa Toxics Watchdog na Ban Toxics. Sa isinagawang online market research ng grupo, mahigit 500 ads at postings na may pinagbabawal na whitening cream ang natuklasan sa TikTok, Facebook Marketplace, Lazada at Shopee. Kabilang dito ang Gory Beauty Cream, 88 Underarm Whitening Cream at iba pang SLPs na matagal na pinagbabawal ng Food and Drug Administration. Ayon kay Tony Dizon, na Advocacy Officer ng Ban Toxics, malinaw na paglabag ito sa Internet Transactions Act o RA 11967. Sa ilalim ng batas, may kapangyarihan ng Department of Trade and Industry na maglabas ng takedown orders laban sa mga ilegal na produkto online. Ang mga produktong ito ay naglalaman ng mercury na sobra-sobra sa itinakdang limitasyon ng ASEAN Cosmetic Directive na maaaring magdulot ng seryosong sakit gaya ng kidney damage, pagkasira ng balat at maging mental health problems tulad ng anxiety, depression at psychosis. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations!
meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte, hinihikayat pa rin ang mga aplikante na magtungo sa mga employer kahit walang job fair. Ang kabuulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Nagtalinaid na silulukat ng employers nga agawat kaligid aplikante nga agbirbiro kiti trabaho. Iti bayat analpas ti job fair kagid dante paragkasangay ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Dati din batad ni Sangguniang Panlalawigan member Hanson Chua iti gobyerno provinsyal ti Ilocos Norte. Kunana saan nga agpangadwang agaplikar dagiti saan nga nakakamat iti job fair gabuta agtultuloy iti paragawat dagiti employers iti aplikante. Dahil ket gabuta umababot iti nasurok sa ngaribo o patagasot a bakante at trabaho dagiti naijaya iti job fair iti nagkasangay ni Presidente Marcos. Basar iti datos ti Department of Labor and Employment Ilocos Norte, imabot iti upatagasot 29 dagiti nakapagrehistro iti job fair, idinto 87 dagiti hired on the spot. Dagiti rason a ginutigot ni Chua dagiti aplikante a direktang agturungen kadagiti employers. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, underground cabling project sa lalawigan ng La Union, formal nang sinimulan. Narito si Albert Kawile para sa balita. Formal arinugyan ti gobyerno provincial ti La Union ti Phase 1 ti underground cabling project na ijay syudad ti San Fernando. Ti proyekto kas panang tungpal ti Provincial Ordinance number 405-2022 ket panggapna pasayatan ti kinatalged ti publiko ken aesthetic appeal ti probinsya. Sumagmamano akumpanya ti telcos ti nakipaset iti launching. Amang saklaw ti paset manipod ti Wiltec ijay Barangay Sibilya. Kaya ginggana iti St. Louis College ijay Barangay Lingsat. Ikagkagumaan ti kanwat nga itabon amin na kable manipod tangatang iti unag ti daga, apanggap na makita laang nagitikable ti kuryente iti unag ti sumaganad at talo agingga iti lima atawen. Ti proyekto ang manamnama amang ipay iti nataltalgad a bangketa, babayan ti panakaikat ti piggad ti panakakuryente kanda dumapay nga aksidente, anainag iti panakaibitin dagiti utility cable ti telcos. Bayat at ti proyekto ket mabalin nga umuna amang pataod kadagiti karit kadagiti telcos, mapatapata mang kisay unay kadagiti gastos ti panakamantiner a mabalin amang salbar kadakwada iti milyon na pesos kalpasan ti bagyo Monalayos. Iti underground cabling ket agresulta iti dadda makayayo abuya iti kalsada ang maitunos iti kasasaad ti La Union kas tourist destination ken ruangan nga agturong iti Locandia ken Cordillera. Ti underground cabling project ket mayraman iti kalsada program ti gobyerno provincial ti La Union amang ipakpakita iti panagkomitna iti panakapaduras ken panakapapintas ti infrastruktura ti entero a probinsya. Manipod RP Ago Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, Kalahi Seeds KKB CDD Sub-Project, formal na na-turn over sa Tacloban City. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Isang multipurpose center como Kalahi Seeds sa project and formal nga na turnover operations and maintenance team nga dalukal nga pamunuan han barangay San Jose, Tacloban City. Como pinakasyahan nga sa project ang programa na sabing lugar, ininakita ang proyekto ng komunidad. Como kaparateton ira panginahanglan magkamay-ada maupay nga pasilidad para nagpapadayon nga paghatag hin maupay nga serbisyo hairahin sa sakupan. Naabot ha sobra 19 million pesos ang kantidad han grant ng sabing nga proyekto. Di na ada sobra 15 million pesos ang kantidad nga nagtikang local counterpart contribution or LCC gikan na barangay San Jose nga diin makakabenepisyo ha sobra 800 nga kabalayan ha komunidad. Ininay mugso pinaagan proseso han community driven development or CDD kundi in gintatagan higayon anton mga miyembro han komunidad nga makiisa ha mga pagrestorya kasumpahiton pagpakaupay ug pag-urasahan komunidad ug barangay. Tikang diriya syudad han Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Mga engineering student ng Southern Leyte State University nanalo sa DOST STEM Olympiad 2025 sa Rehiyon 8. Narito ang ulat mula naman kay Gemma Destriza Narit. Ang mga estudyante sa Southern Leyte State University Civil Engineering student midominar sa DOST STEM Olympiad 2025 tertiary category nga nakakuha sa gold medal ni adtong September 5, 2025 sa dakbayan sa Tacloban. Ang mga mananaog sa team, gilangkuban nila ni Brian R. Luar, Bachelor of Science in Civil Engineering 4, Clint Joshua Rafalle, Bachelor of Science in Civil Engineering 3rd year, Sed Benedict Atelin, Bachelor of Science in Civil Engineering 2nd year. Kiniubos sa paggiya sa ilang coach nga si Engineer Jason Bordas. Nagrepresentar sa SLSU Main Campus ang matinunan, din mipakita sa ilang kahana sa siyensya, teknolohiya ug engineering and mathematics kun STEM. Nga labing maadyo nga kompetensya gikan sa nagkalalayng state universities and colleges sa Tibok Eastern Visayas. Ang DOST STEM Olympiad 2025 competition gipahigayon sa Robinsons Mall sa Marasbaras, Tacloban City ug gipasiugdahan sa Department of Science and Technology Region 8, inubanan sa Provincial Government sa Leyte ug ihunman Department of Education Region 8 isip kabahin sa Regional Science and Technology Week 2025 nga selebrasyon. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang Mindanao. Department of Social Welfare and Development o DSWD nagbigay ng 4.5 milyong pisong tulong pangkabuhayan sa Hilagang Mindanao. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Feza Aureliana Uwano mula sa Cagayan de Oro. Ang Department of Social Welfare and Development Field Office 10 pinoagi sa Sustainable Livelihood Program naghatag og hinabang sa panginabuhian sa mga benepisyaryo pinaagi sa pagtunol og 4,570,000 sa 15 ka Sustainable Livelihood Program Association sa tibuok amihang Mindanao. Isip kini kabahin sa tibok nasod nga inisyatiba sa handog ng Pangulo serbisyong tapat para sa lahat. Moabot sa 233 ka mga miyembro ang nakabenepisyo sa hinabang nga nagsuporta sa mga proyekto sa micro-enterprise
enterprise sama sa general merchandise, pagproseso sa pagkaon ug pagpanguma sa komunidad. Ang pagtunol nagpakita sa padayon na pasalig sa gobyerno sa paghatag og gahom sa mga panimalay nga adunay mga kahinguhaan na aron makatukod og malungtarong mga panginabuhian ug mga komunidad nga lig-on. Ang kalihukan gipanguluhan sa DSWD-10 SLP Regional Program Management Officer uban usab sa suporta sa mga local government units ug daghan pang uban. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kinaseta sa Aureliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Theza Aureliana Uwano mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Mga residente sa Dapitan City nakatanggap ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan at pamahalaang panlalawigan. Narito si Bless Eboyan para sa balita. Isip pakighiusa sa handog ng Pangulo Caravan, naghimo og kalihukan ng kagamhanang lokal sa Dapitan City, Zamboanga del Norte sa Government Center sa maong lungsod. Tibuok 375 ka mga tawo ang nakabenepisyo sa feeding program, samtang 313 ka mga estudyante sa daycare ang nakadawat usab og mga gamit pang eskwela gikan sa provincial government. Gawas niini, 80 ka rehistradong mananagat gikan sa Barangay Dawo ug 295 gikan sa Barangay Polo ang nakadawat og food packs gikan sa lokal nga kagamahanan. Mitambong og nanguna sa kalihukan ang mga lokal nga opisyal ug ang pagpanagtag sa ayuda isip suporta alang sa mga nanginahanglan nga residente sa lungsod. Gawas sa lokal o provincial nga kagamhanan, nahimong posible usab ang kalihukan tungod sa suporta sa City Agriculture Office o City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bless Eboyan mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, 2025 Provincial Tourism Week Celebration. Opisyal nang magsisimula para sa malawakang pagpapakita sa turismo ng Lanao del Norte. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir. Flavors of Lanao Norte 2025 Provincial Tourism Week Celebration of Lanao del Norte. Opisyal nga magsugod karong semana nga nagpakita sa katahom sa kultura, kasaysayan ug turismo sa probinsya. Ang nasamkit nga selebrasyon alang sa turismo sa probinsya pangunahan sa lokal nga gobyerno sa Lanao del Norte uban sa nagkalaing-laing ahensya sa gobyerno, organisasyon ug ubang panggrupo nga nagsuporta sa pagpalambo sa turismo sa ilang tagsa-tagsa nga lugar. Daghan ang mga aktibidad nga nakalinya nga siguradong matagaman sa mga lungsoranon sa matag lungsod sulod sa Lanao del Norte. Gipaabot usab kini sa mga silingang lungsod ug probinsya tungod kay gipakita niini ang mga nindot nga aspeto sa ilang probinsya. Karong umaabot nga Biyernes, September 19, 2025, ipahigayon ang opening salvo sa maluho nga selebrasyon sa Provincial Tourism Week. Pinaagi sa motorcade ug unlan turismo nga adunay kalihukan sa gabii. Ang Night of Culture and Heritage nga nagpahigayon sa MCC Sports Complex, Tubod, Lanao del Norte. Gikan dinhi sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Philippine Economic Delegation sa Osaka, matagumpay na nahikayat ang ilang Japanese companies na palawakin ang pagnenegosyo sa Pilipinas. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nahikayat ng Philippine Economic Delegation ng ilang Japanese companies sa Japan na i-expand ang kanilang negosyo sa Pilipinas. Nagpahayag ang Sojitz, isang global business company na i-enhance ang kanilang pagninegosyo at suportahan ng infrastructure, energy transition at human capital development sa bansa. Ang Mitsui & Company naman, isang global trading and investment company, ay nagpahayag ng kanilang interes na mamuhunan sa ilang industriya gaya ng enerhiya, renewable energy, port terminals, logistic hubs at transport system. Inaprobahan naman ng Kashidaka Holdings, isang entertainment business, ang pagtatatag ng 100% Philippine subsidiary ng Karaoke Manekineko Outlet. Ang Marubeni Trading Corporation ay nagpahayag ng kanilang planong expansion ng kanilang mga kasalukuyang negosyo sa bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto na team leader ng economic mission sa Japan, ang future expansion ng mga nasabing kumpanya ay magbubukas ng dekalidad na trabaho sa mga Pilipino at magtutulak ng paglago ng ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, isang Japanese wellness company nakatakdang mamuhunan ng nasa 4 na bilyong piso para magtayo ng 10 retirement facility sa Pilipinas. Yan ay ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Ang kamangulat ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio. Aabot sa 4 billion pesos ang nakatakdang ipuhunan ng isang Japanese wellness company na magtatayo ng 10 retirement facilities sa bansa. Ayon sa DTI, ang naturang kumpanya ay pinangalan ng Namnu Co. Limited na nananais na magtayo ng nasabing retirement facility at sa Lapu-Lapu City, Cebu, unang tatayuan ng naturang pasilidad. Ayon nga kay Trade Secretary Cristina Roque na malaking tulong ito sa ating bansa, partikular na sa sektor ng wellness at elder care sa Pilipinas dahil isang Japan na may magandang sektor ng elder care services sa buong mundo. Dagdag pa nga ni Roque na malaki rin ang mayaambag nito sa job opportunity sa Pilipinas na tiyak na tutugma ito dahil sa pagiging hospitality traits ng mga Pilipino. Magiging bahagi rin ito ng corporate recovery and tax incentives for enterprise, maximize opportunities for integrating to the economy o create more law bilang pagsuporta ng Pilipinas sa ganitong klaseng pamumuhunan na papasok sa ating bansa. Mula rito sa DTI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, JP Morgan isinailalim ang Pilipinas sa positive watchlist para sa Government Bond Index. Balikan natin si Melanie Valdos Reyes para sa balita. Opisyal nang isinailalim ng JP Morgan ang Pilipinas sa positive watch list para sa kanilang Government Bond Index for Emerging Markets o JBIEM, isa sa pinagkakatiwalaang global index ng mga mamumuhunan at pondo sa buong mundo. Batay sa pinakahuling ulat ng JP Morgan, ang Philippine Peso denominated government bonds ay kasalukuyang dumaraan sa final review phase para sa posibleng inclusion ng bansa sa JBIEM. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remolona, ang pagkakasama ng Pilipinas sa positive watch list ay patunay na patuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan at mga financial leaders ng pananalapi upang palawakin ang capital markets ng bansa. Dagdag pa ni Remolona, ito ay hindi lamang magandang balita para sa sektor ng ekonomiya, kundi nagsisilbing inspirasyon upang ipagpatuloy ang mga reforma sa financial system. Inaasahang matatapos ng JP Morgan ang kanilang index watch assessment sa loob ng 6 hanggang 9 na buwan at inaasahang maglalabas ng opisyal na update sa unang bahagi ng 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, pamimigay ng discounted na beep cards, tuloy na. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal. Ilulunsad ang discounted beep card para sa mga estudyante sa September 20, araw ng Sabado. Ang anunsyo ay ginawa ng Department of Transportation matapos na hindi matuloy ang pagpapalabas nito ngayong araw. Simula sa September 20, gagawin na ang paglilimbag ng discounted beep cards, kabilang narito ang beep cards para sa mga senior citizens at persons with disabilities. Kailangan lamang magpakita ng student ID sa lahat ng istasyon ng MRT 3 at LRT 1 at 2 para mabigyan ng discounted beep card. Ang naturang beep card ay kailangan ding i-reactivate kada taon kasabay ng pagbubukas ng mga klase. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtatapos ng ating segmento, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, narito ang palitan para sa araw na ito, Setyembre 16. Ang $1 ay katumbas ng 57 pesos and 28 centavos, habang ang Japanese yen ay katumbas naman ng 39 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay katumbas ng 44 pesos and 74 centavos, habang ang Korean won ay nagkakahalaga naman ng 4 centavos. Ang Chinese yuan naman ay katumbas ng 8 pesos and 5 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos and 36 centavos. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 pesos and 94 centavos, habang ang euro ay katumbas naman ng 67 pesos and 40 centavos. Ang Canadian dollar naman ay katumbas ng 41 pesos and 58 centavos, habang ang Saudi Arabian Riyal ay katumbas naman ng 15 pesos and 27 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo makalipas ang ilang paalala.
Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nalagay sa mabigat na grupo ang Pilipinas sa oras na maging host ang bansa ng kauna-unahang FIFA Futsal Women's World Cup 2025 itong darating na Nobyembre. Kabilang ang world number 63 Philippines sa Group A, kasama ang higher ranked teams na world number 14 Poland, world number 31 Morocco at world number 6 Argentina. Inanunsyo ang mga grupo sa isang draw ceremony nitong Lunes na ginanap sa BGC Arts Center sa Bonifacio Global City, Taguig. Kasama sa ceremony ang two-time FIFA Futsal World Cup champion Falcao, dating Croatian futsal player na si Tihana Nemcik, Filipinas team captain na si Hallie Long at Alas Pilipinas player Vanny Gandler. Samantala, ang world number 2 na Spain ay nasa Group B kasama ang world number 4 Thailand, world number 8 Colombia at Canada. Nasa Group C naman ang world number 3 Portugal, Tanzania, world number 5 Japan at world number 21 New Zealand. Ang 8-time South American champions at top-ranked team na Brazil ay napabilang sa Group D kasama ang world number 9 Iran, world number 7 Italy at Panama. Pinasalamatan naman ni Philippine Football Federation President John Gutierrez si FIFA President Gianni Infantino at ang FIFA Council para sa tiwala na ibinigay sa bansa sa pag-host ng naturang event. Tatakbo ang FIFA Futsal Women's World Cup 2025 mula Nobyembre 21 hanggang Disyembre 7 kung saan ang mga laro ay gagawin sa Pasig City. Bubuksan ng Pilipinas ang kanilang kampanya kontra Poland.
Gaganapin naman ang finals sa Disyembre 7 kung saan ang mananalo ay magiging kauna-unahang kampyon ng FIFA Futsal Women's World Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang magtupad ng mga pagbabago ang UAAP sa mga susunod na season. Simula itong darating na basketball tournaments ng Season 88 na magbubukas ngayong weekend, tatawagin ng UAAP ang kanilang mythical team o All-UAAP team bilang elite team. Sinabi ni UAAP Executive Director Attorney Rene Sagisag Jr. na kinuha nila ang inspirasyon sa All-Star 5 ng FIBA. Ayon sa liga, naayon ang rebranding sa kapwa team at individual sports kasama ang basketball, volleyball, football, baseball, softball, athletics, swimming, chess, at martial arts disciplines na taekwondo, judo at fencing. Subalit kahit may pagbabago, binigyan diin ng UAAP na hindi nito babaguhin kung paano pinipili ang mga student athletes para sa mga awards. Sa basketball, ang top 5 student athletes sa statistical points race ang mapapabilang sa elite team. Habang sa volleyball, ang magagaling sa bawat posisyon ang bibigyan ng pagkilala. Para sa football, baseball at softball, ang mga atleta na nangunguna sa statistical categories ang pangangaralan. Sa kabilang banda, sa individual disciplines katulad ng athletics, swimming, chess at martial arts, kasama na ang taekwondo, judo at fencing, ang gold medalist sa bawat event ay mapapasama sa elite team. Samantala, simula itong UAAP Season 89, papayagan na ngayon ang mga koponan na pumarada ng may 2 Foreign Student Athletes o FSAs. Subalit klinaro ni Attorney Sagisag na isang FSA lamang ang pwedeng makasama o ang aktibong miyembro ng koponan sa kahit anong oras. Gayunpaman, nasisiguro ito na ang lahat ng koponan ay may opsyon ng kumuha ng ikalawang foreign student athlete bilang reserba. Ang polisiya ay naangkop sa lahat ng UAAP sports. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nakatakdang bumalik ang Ateneo de Manila University para sa isa na namang season sa UAAP Men's Basketball Tournament na umaasang mas maganda ang kanilang performance kumpara sa nakalipas na season. Nahirapan si Coach Tab Baldwin at ang Blue Eagles sa Season 87 pagkaraang na maalam ang kanilang mga magagaling na players katulad ni Kai Balungay at nagtapos lamang ng may 4 na panalo laban sa 10 talo. Gayunpaman, kumpiyansa si Baldwin kung ano ang gagawin ni Jared Bahay at ang nalalabing players sa Season 89. Sa ngayon mula sa Season 88. Sa ngayon, nasa isip lamang nila ang makabawi at nataon na ngayong taon ang huling taon ni Baldwin dahil matatapos na ang kanyang kontrata bilang head coach ng koponan. Dumating ito pagkaraan ng 9 na taong pamamalagi sa Blue Eagles na kinabibilangan ng 4 na kampyonato at 6 na finals appearances. Inaasahan naman na sasandal ang Ateneo kay Bahay pati na rin kay veteranong Josh Lazaro at ang bago nilang recruit na si Kimani Ladi para sa Season 89. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita,
Binigay ni veteran hurdler Robin Brown ang kanyang lahat, subalit kinapos ito sa heats pa lamang ng World Championship na ginanap sa Japan National Stadium sa Tokyo nitong Lunes. Tumatakbo kalaban si decorated hurdler Femke Bol ng The Netherlands. Nagtapos si Brown sa ika-9 na pwesto sa first heat ng women's 400-meter hurdles. Ang oras na tinakbo ng 2023 Asian Athletics Champion ay 57.03 seconds, habang si Bol, isang Olympic champion, ang nanguna sa bracket pagkatapos tumakbo sa oras na 53.75 seconds para magkwalipika sa semifinals. Bukod kay Bol, ang Italian na si Iomide Folorunso, Belgian Naomi van den Broek, at Bahraini Kemi Adekoya ang umabanse kasama ang 20 iba pa sa semifinals, kasama ang pinakamabilis na hurdler sa heats na si American Jasmine Jones na tumakbo sa oras na 53.18 seconds. Dahil sa pag-alis ni Brown, tinapos na ng Pilipinas ang kanilang pagtatakbo sa biennial meet, pagkaraang hindi rin nagkwalipika si two-time Olympian EJ Obiena sa men's pole vault. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link.
Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu-halu-halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismoso nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Naglabas ang Quezon City Regional Trial Court ng warrant of arrest laban sa bokalista ng bandang Journey na si Arnel Pineda dahil sa kasong isinampa ng kanyang estranged wife na may kinalaman po sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o yung tinatawag na RA 9262. Ang warrant of arrest ay inilabas ng hukuman dahil sa ilang beses na hindi pagsipot ni Arnel sa mga pagdinig. Nakatakdang magbayad si Arnel ng piyansang aabot sa 72,000 pesos. Ayon sa ulat, hindi pa matagpuan ng singer sa kasalukuyan na sinasabing ito ay nasa Estados Unidos. Sa kabilang banda, nilinaw ng legal team ni Arnel Pineda ang inilabas na order ay isang bench warrant na ayon sa kanila ay isang procedural directive lamang upang matiyak ang kanilang pagdalo sa mga pagdinig at hindi ito isang o hindi maituturing na warrant of arrest para sa isang krimen.
arraignment. Ayon sa legal counsel ni Arnel, hindi siya nakadalo sa mga pagdinig dahil nasa ospital ito at hindi makapagpresenta. At idinagdag din na nag-file na sila ng petition for review sa Department of Justice at nag-aay ng motion para ipagpaliban ang arraignment. Ibinunyag din ng kampo ni Arnel na ang kaso ay sinampa ng kanyang asawa matapos siyang magsampa ng 2 adultery case laban dito. At ayon pa sa kanila, naglabas ang DOJ nitong Setyembre 4 ng isang resolusyon na nagbabasura sa kasong vowsy laban kay Arnel at sinabi ang reklamo ay walang batayan. At napili raw ni Arnel na manahimik at huwag magsalita sa issue dahil iginagalang niya ang proseso ng batas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nag-post itong aktor na si Piolo Pascual ng isang Instagram message para sa ika-28 birthday ng kanyang anak na si Inigo Pascual nitong Setyembre 14. Kalakip ng mensahe ng aktor na si Piolo ang isang throwback photo nilang magama kung saan sinabi ni Piolo na si Inigo ay nananatiling puno ng sigla at may mabuting puso. Sinabi rin ni Piolo na talaga namang mahal niya ang kanyang anak at siya ang pinakamalaking fan neto. At sinagot naman ni Inigo ang mensahe ng kanyang ama at sinabing parang kahapon lang ang nakalipas na 10 taon. At marami din bumati kay Inigo sa comment section mula sa loob at labas ng showbiz at pinuri nila ang magandang relasyon ng mag-ama. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagdesisyon ang aktres at TV host na si Alex Gonzaga na ipatanggal ang kanyang rhinoplasty implant sa ilong 2 taon matapos itong ipagawa. Ibinahagi ni Alex ang buong proseso sa kanyang YouTube vlog na may title na My Rhinoplasty Removal Journey by Alex Gonzaga. Ayon kay Alex, isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang desisyon na alisin na ang implant ay ang madalas na pamumula ng kanyang ilong lalo na kapag malamig ang panahon, puyat o pagod siya. Ang pamumula na ito ay napapansin din ng kanyang mga kaibigan. Kaya nakipag-usap na siya sa celebrity doctor na si Dr. Vicky Bello upang ipatanggal na ang implant sa kanyang ilong. Ipinakita rin sa vlog ni Alex ang kanyang recovery stage matapos ang operasyon. Makikitang ipinakita niya sa publiko ang kanyang bagong ilong noong Disyembre 2023 matapos ang kanyang mahabang deliberasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. At nagbabalik na po ang ating kasamang si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya.
Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Esports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.